Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, magandang gabi po. Ako po'y nang imbitahin ni Father Hans dito po sa inyong parokya. Sabi ko, bakit? Para saan? Para ba magluto? Sabi ko, alam po ninyo kami ni Father Hans ay kahit na may programa kami tungkol sa pagluluto, hindi kayo marunong magluto. Magaling lang kayo maghalo. Ilan po yung aming expertise, no? Kung kaya po ngayong gabi, at least hindi para magluto, para magmisa at makapagbahagi po sa inyo. Maaari po bang bagong patuloy, pakibati muna po yung katabi ninyo. Magandang gabi po sa inyo, magandang gabi sa inyong katabi. Tapos yung katabi nyo, pakitanong, anong ulam nyo? Ayan, siguro yung iba sa inyo ay handa na po yung ulam. Pero ang alam ko po, mamaya, hindi lang po yung ulam, kung hindi, ang balita ko po, mismo yung may birthday po ngayong araw na ito. Ang ating pong mahal na ina, mayroong pa-Jollibee. Wow, may pa-Jollibee daw po. Wala ba kayong mga kamay? Ngayong araw pong ito, dahil mayroong may birthday, mayroong magbo-blow out. Kung kaya po, maaari bang ating sabihin, maraming salamat, Maria. Ayan. Katunayan po, mga minamahal na kapatid, yung ebanghelyo po ngayon pong araw na ito, although ang aking request, sabi ko, yung short version ng ating marinig po, yung tungkol sa kung paano ang ating mahal na ina ay nagdalang tao, ang karugtong po ng ebanghelyong ito ay yung tinatawag na Magnificat, kung saan ang ating mahal na ina ang nagsabi, ang puso ko'y nagpupuri, my soul proclaims the greatness of the Lord. Isa pong napakahaba at punong-puno po ng tuwa ng pagpasalamat. Yun pong pagpapasalamat ni Maria sa dami po ng biyayang naibigay sa kanya ng Diyos. Unang-una po, in spite of yung meron pong banta sa kanyang buhay. Siguro po alam na ninyo, ilang ulit, every time yung ebanghelyong ito'y binabasa, na-explain po ng pari na noong panahon na iyon, hindi pa nagsasama si Jose at si Maria, pero itong si Maria, natagpo ang nagdadalang tao. Yan po ay banta sa buhay ni Maria, sapagkat bakit ka buntis? Bakit ka nagdadalang tao? Ibig sabihin, nakiapid ka.
wala ka pang asawa, buntis ka na, at nung time na iyan, nung time pong yun po ay maaring ikamatay ng babae. Pero in spite of that, yung kanya pong kalagayang iyon, nagawa pa ni Mariang magsabi, salamat pa rin sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko ay nagpupuri. Ngayong araw pong ito, as we celebrate po yung birthday ni Mama Mary, at sana ito po maging halimbawa sa ating lahat, pag tayo po ay mag-birthday, totoo po, ito po yung araw na pagpapasalamat. Pero maging klaro po sa atin, ang pagpapasalamat ay hindi lang pala reaksyon. Ang pagpapasalamat, it is not just a response. Dapat daw pala, ang pagpapasalamat, ito po ay natural na bahagi na ng ating pong buhay. Palagi nagpapasalamat. Palagi po, in spite of, maaring may pagsubok, may problema, napaka-importante raw po na ang tao'y nagpapasalamat. Katunayan po, ilang taon na rin nakakalipas, mayroon pong isang pag-aaral na ginawa doon po sa University of California tungkol po sa pagpapasalamat. Walang kinalaman po sa relihiyon o pananampalataya, pero napag-alaman, ang pagpapasalamat may magandang epekto sa kalusugan po ng tao. Ang sabi po sa pag-aaral, mayroon pong ilang taong tinipon para sila po ay maging volunteers at hinati sa 2 grupo. At sa loob po ng 10 linggo, yung 2 grupo, bigyan po ng task o ng trabaho. Yung isang grupo ang sabi, sa loob ng 10 linggo, ikaw ay susulat sa isang papel ng isang bagay na ikaw ay iritado. The cause of you being irritable. Ano yung isang bagay, ilista mo, bawat araw, naging sanhi na ikaw ay naging irritable. Yung kabilang grupo, ang kailanman daw pong trabaho o task, for the next 10 weeks, araw-araw, kailangan maglista sila kahit isa lang na bagay na kailangan nilang o kailang ipinagpapasalamat. No? Yung isa, what caused them to be irritable. Yung isa, what caused them to be thankful. No? And after 10 weeks, yung 2 grupo ng tao, ibang-iba raw yung itsura. Yung unang grupo na araw-araw ang inililista, yung bagay na bakit sila mainitang ulo o irritable, ang itsura po nila mga haggard at parang tumanda, kakabilang ng mga problema sa buhay. Katunayan, ang sabi raw, some of them na ospital. Sa kabilang banda, yun pong mga tao na for 10 weeks, araw-araw mayroong pinagpapasalamat, ang ganda raw po ng aura. At halos hindi, yung mga dati daw na ospital, hindi po napunta ng ospital. Parang ang ganda raw po ng kanilang kalusugan, ng kanilang disposisyon. It would help your health so much na kung araw-araw, mayroon ka palaging ipinagpapasalamat. And then, again, isa na ng pag-aaral, ito naman po ay nangyari sa University of Miami, again, sa US po ito. Ang nangyari naman, sabi, mayroong 411 volunteers. Ang bawat isa, bigyan po ng task. No? Sa several days po ito, may mga task po sila. At ang bawat task daw, ang sabi, kailangan mong bigyan ng grado kung gaano ka kasaya. So, ang task na ito, halimbawa, bumili ka ng bagong sapatos. And then, bigyan mo ng grado. Gaano ka kasaya? Bumili ka ng pinakamasarap na tsokolating pagkain. No? Then, graduhan mo. Gaano ka kasaya? After po nung exam, ang pinakamataas pong activity na binigyan ng mataas na grado ay ito. Yung when they were given the task na pasalamatan mo yung tao na sa matagal na panahon, alam mo, dapat pinasalamatan mo na.
Yun daw po yung may pinakamataas na level of joy na binigyan po ng grado ng mga tao. Mga minamahal, even science would tell us how being thankful, being grateful, it has a physical effect, a physiological effect. Napaka-importante raw po na ang tao palagi nakakapagpasalamat. Kung kaya ngayon pong gabing ito, hayaan ninyo, tayo po ay kung paano sa halimbawa ng mahal na ina. After po siya ay maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. At siya po nagsabi ng, ang puso ko'y nagpupuri. Ngayon pong araw tayo din, gaya po niya, magpasalamat as we remember yung kanyang pong kaarawan. Ano po ba ang epekto sa tao every time we are thankful? 3 bagay lang po ito. Unang-una raw po, every time man is able to say, salamat sa Diyos, he remains humble. Alam po niya na anumang bagay na nakuha niya, anumang bagay na natapos niya, anumang bagay na nakayanan niya, at kanyang nasabi, salamat sa Diyos. Ang ibig sabihin daw po niya, yung taong ito, kanya pong inaamin, yung kanyang nakuha ay galing po sa biyaya at awa ng Diyos. At ang taong ito, nagiging mapagkumbaba. At hindi po ba sa Ebanghelyo, ilang ulit po ang ating Panginoong Jesucristo, yan po ang panawagan sa atin, maging mapagkumbaba. Gaya ng mga maliit na bata, pag nanalangin, huwag mong gayahin yung pariseyong ang yabang-yabang, ang taas ng tingin sarili, iyong gayahin yung publikano, nagpapakumbaba. Sa salita pong Griego, ang tawag po, no, sa aming mga nag-aral po sa theology, ang tawag daw po dyan ay kenosis. Pakisabi nga po, kenosis. Kenosis. Pag sinabing kenosis daw po, ito po ay self-emptying. Ibig sabihin po, pag tayo po ay nagpapakumbaba, ating sinasabi, wala akong laman. Father, para namang naka-insulto yun, sabihin ko, wala akong laman. Mga minamahal, minsan po, ang tao, punong-puno ng kanyang sarili. Sa sobrang taas ng tingin sa sarili, punong-puno ng kanyang sarili. At ang Diyos araw-araw, nagbubuhos po ng grasya, ng biyaya. Umaga pa lang, pagising mo, ang Diyos nakaabang na, bubuhos na ng grasya. Pero po dahil yung tao, ang taas ng tingin sa sarili, ang sabihin niya, lahat ng ito, nagawa ko dahil magaling ako. Kahit na anong buhos ng Diyos, ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya, ang kanyang pong grasya ay hindi makapasok sa buhay ng tao dahil punong-puno ng kanyang sarili. O kaya, ang panawagan din sa atin, mangungumpisal tayo. Kasi minsan, ang ating pong puso, punong-puno ng galit. Punong-puno ng pagkakasala. Ang Diyos, wala pong nawawala pag tumutulong. Tayo yung mga tao, minsan nakakatakot na pag may taong lumapit sa iyo, tapos nakatagilid yung leeg, sabihin sa iyo, kumusta ka na? Pautang naman. Parang nakakatakot at nakakaba. Kasi alam mo, pag nangutang yung tao, baka ikaw naman ang mawalan. Minsan pa nga, yung sabi, utang, hiram, babay na pala. Pag nakita mo sa daan, hindi ka nakilala. Tayong mga tao, alam natin, pag nagbibigay tayo, may nawawala sa atin. Pero ang Diyos, pag nagbibigay, wala pong nawawala sa Kanya. Kung kaya, walang dahilan ng Diyos para hindi magbigay. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Ang Diyos po ang lahat ng ating hinihingi. Ngayon tayo nakaluhod, tayo nakaupo, tayo nagsisimba, lahat yan naririnig ng Diyos. At ang lahat ay pangangailangan, gustong-gustong tulungan ng Diyos. Ang tanong lang,
pag ang Diyos magbuhos ng kanyang biyaya, may puwang ba? O dahil tayo ay punong-puno ng ating sarili, punong-puno ng ating kasalanan, punong-puno ng galit, kahit anong buhos ng Diyos, hindi makapasok. Every time we say, salamat sa Diyos, ang ating pong puso nagpapaalaala, ang lahat ng ito galing sa Diyos. Hindi ako dahil magaling, kundi dahil maawain ang Diyos. In our gratitude, we are humbled. Ang taong kapasalamat, nagpapakumbaba. At ang taong nagpapakumbaba, palaging handang makatanggap ng biyaya, nag-uumapaw na grasya ng Diyos. Yan po yung una. To be thankful, ang taong kapasalamat, nagiging pong humble. And to be humble is to be blessed. Pangalawa po, also, ang taong kapasalamat and say, salamat sa Diyos, he becomes hopeful. Opo, minsan, may mga problemang dumating sa ating buhay. Nagkasakit, nawalan po ng pera, nawalan po ng trabaho, nagkagulo sa pamilya, sa opisina po, mayroong away. In these times, even then, pwede raw ating masabi, salamat pa rin sa Diyos. Father, ang gulo-gulo na nga, minalas na nga, magpapasalamat pa. Mga minamahal, every time we're able to say, salamat sa Diyos, sa kabila po ng mga pagsubok, ang ating sinasabi, Panginoon, binigay mo sa akin ito, alam ko, may magandang plano ka. Ang taong nagpapasalamat sa kabila ng pagsubok ay puno ng pag-asa dahil alam niyang ito'y binigay ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos hanggang matapos at malampasan mo ang pagsubok na ito. Kaya po, may mga tao minsan, pag dumaan ang pagsubok sa buhay, nagmamaktol na. Ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal, ayaw nang pansinin yung altar sa bahay. Kasi nagtampo. Nawa po, pag dumating yung mga ganitong pagkakataon, may mga pagsubok, ating pa rin masabi, salamat pa rin sa Diyos. Nang ibig sabihin, ang ating puso, puno ng pag-asa. Binigay ito ng Diyos. Sasamahan ako ng Diyos. May magandang plano para sa akin ng Diyos kung bakit niya ginawa ito sa akin. To be thankful is also to be hopeful. At huling-huli po ay ito, ang tao raw na nagpapasalamat palagi, the person who's able to say, salamat sa Diyos, ito rin po yung mga taong maaring maging happy. So una po, ano yung una? To be thankful is to be humble. Pangalawa po, to be thankful is to be hopeful. At yung pangatlo daw, to be thankful is to be happy. Tingnan po ninyo, yung mga taong pagpunta ng loob ng simbahan, pagluhod na pagluhod sa simbahan, ang unang buka ng bibig, Panginoon, may kailangan ako sa iyo. Si Lord parang kinakabahan kaagad. Parang may utang kaagad ako Wala pa nga. May mga tao pagpasok sa simbahan, ang unang sabihin, yung mahabang listahan ng kailangan nila, ni hindi man lang muna nagpasalamat. Mga minamahal, sa tuwing ang atin nilang nakikita at nabibilang at naililista, yung mga bagay na wala tayo, yung mga bagay na kulang tayo, yung mga bagay na mali, ang ibig sabihin, we only see yung mga bagay na pangit. Huwag na kayong tumingin, huwag nang lumingon, okay na po. Pero minsan, may mga tao, yan lang po ang ikinabubuhay. Magbilang ng mga bagay na kulang, hindi maganda o pangit. At ang sabi daw,
ang mga taong palagi ang nakikita yung mga bagay na hindi maganda, hindi magiging masaya. Katunayan, kahit na mamaya, bigyan ka ng Diyos ng grasya, ang baka masabi mo, Lord, bakit ito lang? Lord, bakit ganito? Hindi naman ito yung hinihingi ko ah. Parang Shopee, no? Parang gustong i-return to seller. Minsan, ganyan po tayo sa Panginoon, na palaging nakikita lang yung mga bagay na kulang, yung mga bagay na wala. At kahit ano pa ang bigay ng Diyos sa atin, malamang sa hindi, may maireklamo tayo. Hindi ka po magiging masaya at kontento. Pero yung tao daw na kahit yung maliit na bagay na matanggap niya, ipinagpapasalamat, ito yung mga taong palagi mayroong dahilan para maging masaya. Paggising sa umaga, pagkita pa lang ng bagong araw, yung pagkain sa hapag, yung bubong nila, yung kanyang kasama sa bahay, ang dami mo nang pwedeng ipagpasalamat. Simula pa lang ng araw, nagbuhos na ang Diyos ng biyaya. Pero yung mga tao pong ang unang nakita ay yung mali na ginawa ng kanyang anak, yung mali na ginasabi ng kanyang asawa, nako, hindi tayo magiging masaya. We only count the faults. We never see the blessing. Kahit buhusan ka pa ng Diyos ng biyaya, malamang sa hindi, masabi mo, ito lang yun, Lord. On the other hand, ang mga tao palaging nagpapasalamat, gaano man kaliit, mayroon silang dahilan para maging masaya. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, tayong lahat nagpapasalamat dahil po sa biyaya ng ating mahal na ina. Binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang po siya ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi siya po magkatiwala sa pamamagitan ng mga alagad, siya na po ngayon ang ating ina. Mayroon tayong ina, may lalapitan ka, may bubulungan ka, may pagsusumbungan ka, may iiyakan ka pag ikaw ay malungkot. Nariyan ang ating ina. Salamat sa Diyos. Mayroon tayong nanay. Pero sana, gaya rin po niya na nagsabi sa Ebanghelyo na ang puso'y nagpupuri, tayo din sa bawat araw, sa bawat sandali, matutupo tayong maging taong mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat, hindi lang po reaksyon. Ito po ay uri po ng pamumuhay. Nawa, sa bawat sandali, makita natin kumikilos ang kamay ng Diyos. Mayroong biyayang dumarating sa ating buhay. Nang sa gayon, tunay nga, ating masabi palagi, salamat sa Diyos. Amen.